Sa ibang balita, tinalakay na ng Senado ang rules of procedure na gagamitin sa paglilitis sa impeachment case ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. At isa sa mga panukala, pagbawalan ng mga senador na mag-tweet at mag-Facebook tungkol sa impeachment trial. Saksi si Lia Manyalang. Abstention 4, negative 47, affirmative 210. Ang mismong articles of impeachment na magmumula sa Kamara ang huling hinihintay ng Senado bago padalhan ng summons si Ombudsman Merceditas Gutierrez para makasagot sa mga reklamo laban sa kanya. Sana raw maipasa na ito sa Senado bukas, ang huling araw ng sesyon bago ang pansamantala nitong break. Para sa May 9, matupad nito ang target na araw na pagsisimula ng impeachment trial. Pero wala nang inaksay ang oras ang Senado at tinalakay na kanina ang panukalang rules of procedure ng paglilitis. Kabilang sa mga panukala ang hindi pagpapa-interview sa media tungkol sa anumang may kinalaman sa paglilitis habang hindi ito tapos. The media invites a senator judge or a prosecutor or a witness just outside of the hall and interviews them even during the trial or after the trial. Minsan yung post mortem, mga ganun-ganun. So, it does not really send a good message. Mungkahi ring hindi pwedeng talakayin ng mga senador ang issue ng impeachment kahit sa text, Twitter at Facebook at chat, lalo na habang umuusad ang paglilitis. You should pay full concentration on what's taking place. You shouldn't be acting as a social network. You're not networking with your friends all over the Philippines. You're trying to see to it that justice is done. Pero tutol dito ang ilang senador. We can only show our best kung ang media at ang mamamayan ay bahagi ng impeachment process na ito. Dapat luwagan pa, hindi higpitan. Hindi tulad noong impeachment trial kay dating Pangulong Joseph Estrada, mungkahi na ngayon na payagan ang direktang pagtatanong ng mga senador sa mga testigo, prosecutors at sa opisyal na pinai-impeach. Dapat ma-cite din daw in contempt ang sino mang magwo-walk out habang ginagawa ang paglilitis para hindi maulit ang walkout noon ng mga private prosecutors laban kay Estrada nang hindi payagang buksan ang second envelope. Panukala rin sa rules na sundin ang rules of evidence ng rules of court sa pag-admit ng mga ebidensya. Ibig sabihin, hindi pwedeng tanggapin ng impeachment court ang mga ebidensyang hindi kasama sa articles of impeachment. 2/3 ng Senado o 16 na senator judge ang dapat bumotong guilty ang ombudsman para tuluyan siyang maalis sa pwesto. You have to be acquitted in all. Kasi, pag may isang article, nakalagay din sa rules namin yun, no? Isang article na impeach ka na. Para maresolba agad yan, panukalang aaraw-arawin ang paglilitis. Lunes hanggang Huwebes mula alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kapag Miyerkules, alas 3 ng hapon ang simula. Ako si Lia Manyalang, ang inyong saksi. At mismong si Ombudsman Merceditas Gutierrez handa na raw sa mangyayaring impeachment trial kung saan tatayong jury ang Senado. Pero tuloy ang pag-iit niyang biktima siya ng tinawag niyang dark politics. Saksi si Jamie Santos. As it may, I am prepared to face the Senate, sitting as an impeachment court. My conscience is clear. I have done nothing wrong. Ito ang matapang na pahayag ni Ombudsman Merceditas Gutierrez matapos paboran ng Kongreso ang articles of impeachment para litisin siya sa Senado dahil sa pagtataksil umano sa tiwala ng taong bayan. Pero hindi pa rin naiwasan ni Gutierrez na maglabas ng sama ng loob. The undue haste majority of the members of the House Justice Committee carried out the proceedings in violation of my right to due process. I had hoped that our lawmakers in plenary would not allow such an injustice and vote in accordance with wisdom and good conscience, thereby rising above partisan politics, partisan lines. The impeachment complaint constituting the articles of impeachment together with the verified Gayunman, kumpara sa paspasang pagpasa ng articles of impeachment laban kay dating Pangulong Joseph Estrada, inabot ng 8 oras ang debate sa plenaryo bago mapagbotohan ng resolusyon ukol sa articles of impeachment. Pero sa huli, nagpas doble pa ang required number of votes ang nakuha para maipasa sa Senado ang articles of impeachment laban kay Gutierrez. 212 ang mga kongresistang pabor sa impeachment. Ang bilang na yan, hindi malayo sa 227 na bumoto ng iluklok bilang House Speaker si Congressman Sonny Belmonte. Para kay Belmonte, patunay daw ito na malakas na ang mandato nila sa Kamara. I felt more assured, not more powerful, but more assured. More assured of what? More assured na
we counted a good following in the House. Ito raw at hindi ang pananakot umano sa text ang dahilan ng suporta nila. Kahapon kasi, ibinulgar ni House Minority Leader Ed Salagman na may mga tinext na kongresista na sinasabing mawawala ng pork barrel ang mga hindi papabor sa impeachment. I denied the text that came around saying that you'd get zero. There's no such thing. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Saksihang mamaya. Ilang deposito ng Bangko Pilipino emosyonal ng dumalo sa Depositors Forum ng PDIC. Sa showbiz saksi, teen pop star Justin Bieber at Twilight star Robert Pattinson, may iringan nga ba? At sa sports saksi, babasang kamo Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. magtutuos sa korte. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.